Boagrius! Achilles! Boagrius has this effect on many heroes. Is there no one else? Nagsisimula ang pelikula sa hukbo ng Thessaly na humaharap sa pinagsamang puwersa ng mga Griego sa larangan ng digmaan. Lumapit si Haring Triopas ng Thessalimanon upang magsalita. Hinihingi ni Triopas na umalis si Agamemnon sa kanyang lupain, ngunit sinabi ni Agamemnon na gusto niya ang Thessaly at ang hukbo nito, at balak niyang sakupin ang mga ito. Remove your army from my land. You can't have the whole world, Agamemnon. It's too big. Your best fighter against my best. I'm a generous man. Boagrius! Achilles! Achilles is not with the army. Where is he? I sent a boy to look for him. Are the stories about you true? They say you can't be killed. I should have you whipped for your impudence. Perhaps you should fight him. Imagine a king who fights his own battles. Wouldn't that be a sight? Is there no one else? The ruler of Thessaly carries this scepter. Give it to your king. He's not my king. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Sparta, kung saan nagdaos si Menelaus ng isang pagdiriwang sa daungan bilang parangal kina Hector at Paris, ang mga prinsipe ng Troy. Sa kanyang talumpati, binanggit ni Menelaus ang pagtatapos ng mga taon ng alitan at ipinahayag ang kanyang hangarin na magkaroon ng kapayapaan sa Troy, habang pinupuri si Haring Priam. Habang nagpapatuloy ang pagdiriwang, labis na umiinom si Menelaus at nakikipaglandian sa iba't ibang babae, at iniaalok pa ang mga ito kay Hector. Ngunit tumanggi si Hector at sinabing naghihintay ang kanyang asawa sa kanyang pagbabalik sa tahanan. Palihim namang binisita ni Paris si Helen, ang asawa ni Menelaus, at sa loob ng kanyang silid, hinikayat niya itong sumama pabalik sa Troy habang ipinapahayag ang kanyang pagmamahal. Dahil sa hangal na prinsipe na ito, magdudulot siya ng kapahamakan sa lahat ng kanyang nakilala at minahal, kasama ang kanyang buong pamilya, ang kanyang kapatid, at ang buong kaharian. Dahil lang gusto niyang makuha ang babae. Pero sa totoo lang, hindi ko rin siya masisisi. Pinag-uusapan natin ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Ngayong iniisip ko, kung ako ang nasa lugar niya, baka ganoon din ang gagawin ko. Who sang lullabies to you tonight? Tonight was the fisherman's wife. And you understand that Menelaus, the king of Sparta, is a very powerful man. You're my brother and I love you, but if you do anything to endanger Troy, I will rip your pretty face from your pretty skull. A beautiful morning. Poseidon has blessed our voyage. The last time you spoke to me like this, you were 10 years old and you'd just stolen father's horse. I must show you something. She left. With the Trojans. Get my ship ready. You fool! Listen to me. Do you know what you've done? You'd let Troy burn for this woman? If you want to take Helen back to Sparta, so be it. But I go with her. Have you ever killed a man? No. You know nothing about dying, and you know nothing about love. To Troy! Our ship! Set sail! Pagkatapos, naglakbay si Menelaus patungong Myene upang makipagkita sa kanyang kapatid na si Agamemnon at humingi ng tulong upang wasakin ang Troy at maibalik si Helen, upang siya mismo ang pumatay rito. Binalaan siya ng kanyang general na si Nestor na halos imposibleng masakop ang Troy. Ipinaliwanag niya na kayang magtagal ng lungsod kahit sa loob ng 10 taong pagkubkob dahil sa matitibay nitong pader at malakas na hukbo. I always thought my brother's wife was a foolish woman. Trojans have never been conquered. Some say they can't be conquered. If Troy falls, I control. I'll attack them with the greatest force the world has ever seen. We need Achilles and his Myrmidon. That man was born to end lives. I build the future, Nestor. Me! We need the greatest warrior.
Never hesitate. Your reputation for hospitality is fast becoming legend. Patroclus, my cousin. Learning from Achilles himself. Will not fight for him. I'm asking you to fight for Greece. They insulted one Greek, a man who couldn't hold on to his wife. Forget Agamemnon. Please don't swing back. Prince Hector's, he's good a warrior, as they say. Could use a strong arm like yours. This war will never be forgotten, nor will the heroes who fight in it. Pumunta si Achilles upang makipag-usap sa kanyang ina, na nagsabi sa kanya na kung siya ay pupunta patungong Troy, ang kanyang pangalan ay mananatiling buhay magpakailanman. Gayunpaman, binalaan din siya ng kanyang ina na kung siya ay pupunta, hindi na siya makakabalik sa bahay. Matapos marinig ito, nagpasya si Achilles na sumali sa digmaan at naglayag patungong Troy. Di nagtagal, dumating sina Hector, Paris, at Helen sa lungsod ng Troy, kung saan sila ay mainit na sinalubong ng mga tao. Binati ni Haring Priam ang kanyang mga anak, at ipinagmamalaki ni Hector ang kanyang asawa na si Andromache sa kanilang batang anak, na sinasabi na kamukha niya ang bata. My son. Father, this is Helen. Helen, I've heard rumors of your beauty. The gossips were right. Thank you, good king. Briseis. The servant of Apollo now. I thank the gods for your safe return. Everything is in their hands. But I'm surprised you let him bring her. If I'd let him fight Menelaus for her, you'd be burning his son's body. Women have always loved Paris, and he has loved them back, but this is different. I will fight 1,000 wars before letting him die. They're coming for me. If we're not here, what need is there for war? Menelaus won't give up. Then I'll make it easy for him to find me. Kinabukasan, habang naghahanda ang mga sundalo para sa digmaan at nagdarasal ang mga pari sa templo, nagsimulang tumunog ang mga kampana ng babala sa Troy. Narinig ang tunog, lumabas si Hector sa kanyang kwarto at nakita ang daan-daang barkong Griego na papalapit sa baybayin. Mula sa kanyang sariling barko, napansin ni Agamemnon ang isang sasakyang may itim na layag na mas mabilis kaysa sa iba. Nakilala ni Nestor ito bilang barko ni Achilles. Nang magpadala si Agamemnon ng mensahe na iniutos kay Achilles na hintayin ang iba, hindi siya pinansin ni Achilles at nagpatuloy sa unahan. Sa loob ng Troy, kinwestiyon ni Hector ang kanyang commander na si Lysander tungkol sa kalagayan ng kanilang depensa. Iniutos niya sa kanila na ihanda agad ang hukbo at dalhin ang lahat mula sa mga kabukiran sa loob ng mga pader ng lungsod. Bago bumaba sa baybayin, iniutos ni Achilles sa kanyang pinsan na si Patroclus na manatili sa likod, bantayan ang barko, at iwan ang sibat, ipinaliwanag na hindi pa siya handa na lubos na lumaban. Habang naghahanda ang mga taga-Troy na ipagtanggol ang kanilang lungsod, pinaalalahanan ni Hector ang kanyang mga tao na ang Troy ay kanilang ina at sinabi sa kanila na ipaglaban ito hanggang sa huling sandali. I'd rather fight beside you than any army of thousands. Immortality! Take it! It's yours! The man wants to die. Break off! Give him too many battles and the men will forget who's king. Those men down there need help! Now! Look upon me and despair! Take whatever treasure you can find. Apollo sees everything. Perhaps it is not wise to offend him.
stupid to come after me alone. Do you know who I am? Fight me! Why kill you now, Prince of Troy, with no one here to see you fall? In 1,000 years, the dust from our bones will be gone. Go home, Prince. Tomorrow we'll have our war. But how many wives wait at Troy's gates for husbands they'll never see again? Perhaps your brother can comfort them. I hear he's good at charming other men's wives. Matapos magtayo ng kampo ang hukbo sa kahabaan ng baybayin, dinala ni Odo Rose si Achilles sa kanyang tolda at ipinakita sa kanya si Briseis, na nakatali ang mga kamay, ipinaliwanag na kinuha siya ng mga sundalo mula sa templo. Binalaan ni Briseis si Achilles na ginalit niya ang Diyos at may kaparusahan na susunod. Hindi pinansin ni Achilles ang babala, sinabing natatakot ang Diyos sa kanya, at pinalaya ang mga kamay ni Briseis. Di nagtagal, bumalik si Odo Rose at sinabi kay Achilles na pinatawag siya ni Agamemnon sa isang pagdiriwang kung saan nagtitipon ang lahat ng hari ng mga Griego upang parangalan ang kanilang unang tagumpay. Nang umalis ang iba pang mga hari matapos igalang si Agamemnon, lumingon siya kay Achilles at sinabi na ang tagumpay ay kanya. Perhaps you didn't notice, but that victory is not yours. History remembers kings, not soldiers. My name will last through the ages. Be careful, King of Kings. First, you need the victory. Hemon! If you don't release her, you'll never see home again. Guards! Killing's your only talent, that's your curse. I don't want anyone dying for me. Silenced by a slave girl. I will look down on your corpse and smile. Sa Troy, ginanap ang mga libing para sa mga nasawing sundalo, at nagsimula ang mainit na talakayan sa royal court tungkol sa kung paano haharapin ang hukbong Griego. May ilan na naniniwala sa diplomasya at nagmumungkahi na isauli si Helen kay Menelaus, habang ang iba, kabilang si Glaucus, ay nananawagan ng digmaan, iginiit na hindi pa nasakop ang Troy at sapat na ang lakas ng hukbo nila na pinamumunuan ni Hector para ipagtanggol ang lungsod. Sinabi ng isang mataas na pari na may dalawang magsasaka na nakakita ng isang agila na may bitin sa kanyang mga kuko, at ininterpret ito bilang tanda mula kay Apollo na mananalo ang Troy sa digmaan. Tinanggihan ni Hector ang ideya, hindi nagustuhan ang plano ng digmaan batay sa mga ibon at sinabing hindi ang mga Diyos ang lalaban para sa kanila. Ipinahayag ni Paris na hindi magkakaroon ng digmaan at sinabi niyang hahamunin niya si Menelaus sa isang duelo para kay Helen. Sinabi niya na ang mananalo ang makakaangkin kay Helen at ang matatalo ay mamamatay. You are a great king because you love your country so much. That is the way I love Helen. Fighting for love makes more sense. My father carried this sword, and his father before him. The spirit of Troy is in that sword. He has no idea what's happening. Don't go tomorrow. You know I don't want to fight. I can't lose you. I won't survive. Wait! My fault. It is. Their husbands died because I'm here. You think Agamemnon cares about his brother's marriage? I'm no longer Queen of Sparta. You're a princess of Troy now. Habang naghahanda ang mga hukbo na magsimulang umatake, pinapayuhan ni Odo Rose si Achilles na sumali sa laban, ngunit tumanggi si Achilles. Sinabi niya na hindi sila gagalaw hanggat hindi pilit na humihingi ng tulong si Agamemnon, at binalaan ang kanyang pinsan na huwag sundin ang utos ng isang hangal na hari. Habang sina Paris at Hector ay nakasakay sa kabayo at lumalabas sa tarangkahan ng lungsod kasama ang hukbong Trojan, pinagmamasdan sila nina Helen at Priam mula sa mga pader ng lungsod. Nang lumitaw ang hukbong Griego, namangha ang lahat sa kanilang dami. Bago pa man ang huling sandali, sinabi ni Hector kay Paris na hindi niya kailangang ipagpatuloy ang duelo, ngunit tumanggi si Paris na umatras. Sinabi ni Agamemnon kay Hector na maaari pang maiwasan ang digmaan kung ibabalik si Helen kay Menelaus at kung papayag ang Troy na suportahan ang hukbong Griego sa tuwing hihilingin niya ito. Tinanggihan ni Hector ang alok, idineklara na hinding-hindi susuko ang Troy sa kahit sino. I see you're not hiding behind your high walls. Valiant of you. She's up there watching, isn't she? I brought all the warriors of Greece to your shores. Troy must submit to my command. I see 50,000 men brought here to fight for one man's greed. No son of Troy will ever submit to a foreign ruler. There is another way. Let us fight our own battle. I didn't come here for your pretty wife. When he's lying in the dust, give the signal to attack. You'll have your city. I accept your challenge. I'll drink to your bones.
if I fall? You think of your sword and nothing else. Get up. See the crows? Never tasted prince before. Is this what you left me for? Fight! This is not worthy of royalty! If he doesn't fight, Troy is doomed. The fight is over. It is not over. I'll kill him at your feet, I don't care. Our men are too close to the walls. Get the men back into line! We need to retreat! You won't have an army if you don't fall back! Men, fall back! We have them on the run! We're in range of their archers. Fall back in the line! Sa libing ng mga nasawing sundalong Griego, nanumpa si Agamemnon na sunugin ang Troy hanggang sa lupa upang gantihan ang kamatayan ng kanyang kapatid. Nang gabing iyon, kinausap siya ni Odysseus at ipinaliwanag na ang alitan ni Agamemnon kay Achilles ay nagpapahina sa Greece. Sinabi niya na nawalan ng gana ang mga sundalo matapos ang pagkatalo at nais nang umuwi, at kailangan nila si Achilles upang manalo sa digmaan. Sumagot si Agamemnon na kahit subukan niyang makipag-ayos, hindi siya pakikinggan ni Achilles. Sinabi ni Odysseus na kaya niyang kausapin si Achilles ngunit nagbabala na hihingin ni Achilles si Briseis bilang kapalit. Sinabi ni Agamemnon na ibibigay niya si Briseis sa mga sundalo upang palakasin ang kanilang loob. Once you fight them, you have courage. Fight back when people attack me. I've known men like you my whole life. No, you haven't. Why did you choose this life? I was born, and this is what I am. Do you enjoy provoking me? Dedicated your life to the gods. All the gods are to be feared and respected. The gods envy us because we're mortal. You will never be lovelier than you are now. I thought you were a dumb brute. My lord, Tell the men to start loading the ships. We're going home. We can't just sail away. You betray all of Greece just to see Agamemnon fall. May my heart never turn as black as yours! Sa korte ng Troy, nag-uusap ang mga matataas na pari, si Glaucus at iba pang mga lider tungkol sa tamang pagkakataon upang atakehin ang hukbong Griego at paalisin sila sa baybayin. Tutol si Hector sa ideya, sinasabi na ang pag-atake ngayon ay magbubuklod sa mga Griego, na kasalukuyang mahina ang moral, at binanggit na kahit sina Achilles at ang kanyang mga tauhan ay hindi lumaban noong araw na iyon. Iginiit niya na hindi dapat umatake hanggat hindi muna umatake ang mga Griego. Matapos pakinggan ang lahat ng panig, pinili ni Priam na pagkatiwalaan ang plano ng mataas na pari, na nagsabing galit si Apollo dahil nasira ang kanyang templo. Batay dito, nagpasya si Priam na dapat umatake ang Troy sa hukbong Griego. Habang natutulog ang mga Griego, nagsagawa ng bigla ang atake ang mga Trojan sa kanilang kampo. Sa pagkakataong ito, pumasok ang mga tauhan ni Achilles sa labanan kasama ang iba pang hukbo ng Griego.
Archers to the rear. Achilles. It was his cousin. We were going to sail home today. Achilles! You led them into combat. We thought you did. Patroclus! Where is he? Hector cut his throat. Ipinakita ni Hector sa kanyang asawa ang isang lihim na daanan palabas ng lungsod at sinabi sa kanya na kung siya'y mamamatay, dapat dalhin niya ang maraming tao hanggat maaari at tumakas, sabay babala na papatayin ng mga Griego ang lahat sa loob ng mga pader. Kinabukasan, habang naghahanda si Achilles para sa labanan, nakiusap si Briseis sa kanya na huwag lumaban kay Hector, sinasabing mabuting tao si Hector, ngunit hindi siya pinakinggan ni Achilles at lumakad palayo. Sa labas ng mga pader ng Troy, malakas na tinawag ni Achilles si Hector at hinamon siya sa isang duelo. Hector! No father ever had a better son. You're the best man I know. Remember what I told you. You don't have to go. Let us pledge that the winner will allow the loser all the proper funeral rituals. Now you know who you're fighting. I thought it was you I was fighting yesterday. Fool who thought he killed Achilles. Won't let a stone take my glory. Sa gabing iyon, lihim na pumasok si Priam sa kampo ni Achilles at nakiusap na ibalik ang katawan ng kanyang anak. Pumayag si Achilles at ibinalik ang katawan ni Hector kasama si Priam. Kasama rin niya si Briseis at ipinangako na walang sundalong Griego ang lalapit sa Troy sa loob ng 12 araw upang maibigay ng mga Trojan ang tamang libing kay Hector. Galit na tumugon si Agamemnon sa desisyong ito, sinasabing ito ang perpektong pagkakataon upang atakehin ang Troy dahil wala na ang kanilang pinakamalakas na pinuno. Pinayuhan siya ng kanyang general na kahit ganito, hindi pa rin nila kayang sirain ang napakamalaking pader ng lungsod. Ngunit iginiit ni Agamemnon na sisirain niya ang mga pader anumang mangyari. Habang ginaganap ang libing ni Hector sa loob ng lungsod, nagsimula si Odysseus ng plano sa labas ng pader upang lihim na makapasok sa Troy. Nang gabing iyon, humingi ng paumanhin si Achilles kay Odoros sa pananakit niya rito at sinabi na dalhin ang mga lalaki pauwi, sinasabi na ayaw niyang mamatay sila sa natitirang digmaan. Nang tanungin siya ni Odoros kung bakit hindi siya aalis kasama nila, sumagot si Achilles na kailangan niyang manatili at labanan ang sariling digmaan. 12 araw ang lumipas, dumating ang isang tagapagsalaysay na may balita na iniwan ng mga Griego ang baybayin ng Troy dahil nagsimula nang mamatay ang mga sundalo nila dahil sa isang nakamamatay na sakit. They thought they could come here and sack our city in a day. What is this? An offering to Poseidon. We should take it to the temple of Poseidon. Father, burn it. Will not watch another son die. Pinagkatiwalaan ni Priam ang mga pari at inutusan na dalhin ang kabayo sa loob ng mga pader ng lungsod.
Pagkaraan, isang Trojan na sakay ng kabayo ang nakakita sa nakatagong barkong Griego, ngunit napatay siya bago pa niya maabisuhan ang lungsod. Sa parehong gabi, lumabas si Odysseus at ilang mandirigmang Griego mula sa kahoy na kabayo. Let it burn! Let Troy burn! Burn it for Menelaus! I have a son. Get him out of Troy. Helen, we must go. Where? I'll show you. It's a long way. Quick. Hurry. What's your name? Aeneas. As long as it remains in the hands of a Trojan, our people have a future. I'll stay with you. Go. Please don't leave me. To the gate! Soldiers of Troy! To lead you has been my honor! Save yourself! I am a servant of the gods! Have you no honor? I wanted you alive, old man. Spare the innocent. Too late for prayer, priestess. I almost lost this war because of your little romance. You'll be my slave. It's all right. You gave me peace in a lifetime of war. Go. You must. It's all right. Sa huli, bumagsak at namatay si Achilles. Ang kanyang katawan ay sinunog ni Odysseus habang umalis si Briseis kasama si Paris mula sa lungsod. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses upang masiguro. Mas mabuti kung mapapanood mo ang buong pelikula. Wow naman! Maraming salamat sa panonood!